Yo! What's up? Good morning, mga pre! Alright! Kumusta? Kumusta na kayo dyan, no? Kumusta na yung mga pakaramdam nyo? Mga kaguluhan ng isip, mga simptomas, mga sensation sa katawan, no? Ngayon, medyo matagal tayo nag-vlog, no? Kasi umuwi yung misis ko, no? Galing ng Taiwan. So, lahat ng naka-schedule kasi, no? Puro gala, Tsaka kain sa labas, mga... Kasi, yun, nakalista na yun, eh. Kumbaga, lahat yun kailangan natin magawa, no? Kasi yun ang plano niya. So sa mga friend ko sa Facebook, no, alam naman nila kung saan ako napapadpad, no? Kung saan ako nanggagaling, no? Kumakain sa labas, mga pinupuntahan namin iba-ibang lugar, no? So lahat ng yun is part, no? Naisulat kasi yun, kaya dapat mangyari or mapuntahan namin yun, no? So sa mga nag-aabang, no, mga sa inyo, no, nagchat-chat or kailan ba akong sunod na vlog, no. So ito lang muna tayo, no, kumustahan, no. So Merry Christmas and Happy New Year nga pala sa inyo. Hindi ako nakabati sa inyo masyado, no. Doon lang ako sa community lang ako nagchat-chat, no, or nagpo-post ng greetings. Pero Merry Christmas na rin sa inyo at saka Happy New Year sa inyong lahat, no. Sana yung mga dati nyong gawin, no? Siyempre, mababago nyo na dapat yan. Yung mga paniniwala nyo na akala nyo ganito, akala nyo ganyan, is mabago nyo na, no? Sa tulong din ng mga video ko, no, na nagawa ko na noon pa, meron pang mga 2 years ago na, no? So, kung gusto nyo pang malaman or maraming matutunan, no? Yan, nandyan naman na yan. So, yan, maraming salamat din nga pala dun sa mga nagbigay ng regalo, mga greetings, mga pa-Gcash natin dyan, no? Yung mga sorpresa para sa akin, no? Tsaka, alam ko sa sarili nyo na natutulungan ko kayo, no? Although ito naman mga video ko is parang bumabalik lang din naman sa akin, no? Gaya nung sumakto rin na sumahod tayo sa YouTube, no? Hindi naman ganun kalaki, pero okay na yun. At least nararamdaman ko na nagkakaroon na ng resulta, no? Tsaka yung mga pagpati nyo, mga magagandang na re-receive ko, no, galing sa mga video kong ginagawa, kahit ganito lang, no. Pero alam ko nakakatulong to sa inyo, no, kasi ayan ang nakatulong sa akin, no. So ang topic natin ngayon is about sa kung paano ba ginagamit yung method ni Claire Wicks, no. So yun, intro. So yun na nga, mga pre, no? Ang topic natin ngayon is paano ba ginagamit yung method ni Claire Wicks, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, no? Or may mga gusto pang malaman about sa method ni Claire Wicks, marami ako dyan sa baba. Or gusto nyo marinig mismo si Claire Wicks, panoorin nyo lang din yun. Medyo English lang talaga siya, tsaka medyo malalim. Pero kung uunawain nyo, no, intindihin nyo, makukuha nyo. Yun yung ginagamit ko ngayon, no? Yun yung mga binablog ko na alam kong makakatulong sa inyo. Kasi pagdating sa mga ibang mga vlogger, mga YouTuber, mga psychiatrist, mga mental specialist or mga psychologist, no? Meron din sila mga part, meron din sila mga na humahawig dun kay Claire Wicks, no? Pero siyempre doon na tayo kay Claire Wicks mismo, no? Kaya yun ang ginagamit ko, no? Kaya nagagamit ko siya araw-araw. Kaya ito yung naging topic ko kasi gusto kong maibahagi, no, kung paano ko ginagamit yung paraan ni Claire Wicks, no. Nadadala ko siya kahit saan ako pumunta, kahit saan ako, anong gawin ko, no, kahit lumayo ako sa bahay namin, bumiyahe ako, no, okay lang. Kasi nagagamit ko siya, lumalabas siya, pero baliwala na lang sa akin. Ganun ka-importante yun, no. Ganun kabisa or napakagaling nung ginawa niya, no, yung paraan na yun, no. Kasi alam naman natin yung let time pass, yung mga ganyan, di ba? Yung pace, accept, floating, let time pass, di ba? Pag yung apat na yun nagamit mo or natutunan mo yun, madadala mo yung kahit saan. Tingnan nyo ako, di ba? Kung friend ko kayo sa Facebook, makikita nyo kung ano yung mga gala ko nung pinupunta ko. Although mga maliliit lang naman yun, pero alam ko yung lugar na andoon, no. Kung galing ako sa Pangasinan, sa Batangas,
sa Villasis, Urdaneta, marami pa, yung malapit na sa Baguio. Yun, nakapunta ako dun. Na dala-dala ko yun, yung ano ko. Although may nararamdaman ako kasi syempre bagong lugar, bagong mga tao, bagong paligid, no? So, nadadala ko yun. Dala-dala ko yun, yung method na yun. No? Kahit anong maramdaman ko, okay lang sa akin. Walang problema. Hindi naman to delikado. Although, lumalabas siya. Nararamdaman ko talaga na sumisikip talaga yung dibdib ko. Tapos parang kabang-kaba ako, no? Tapos masakit na yung ulo ko. Tapos nag-ano yung tuhod ko, no? Pero yun, saglit lang. Parang ganun lang siya eh. Parang seconds lang, mga tagal na nga yung 30 seconds, di ba? Saglit lang. Tapos nababaling na kagad yung iba, nung isip ko sa ibang bagay. Tapos nawawala na siya. Ganun ka galing ang method ni Clarix, no? So, yun. Kung makikita nyo naman yung mga post, mga video ko dun sa Facebook, no? Kung friend ko kayo, no? Silipin nyo lang. Siyempre, unang-una pa rin talaga is knowledge, no? Kailangan natin malaman kung ano ba to? Ano ba tong method ni Clarix na to, no? Paano ba to ginagamit? Paano ba siya magiging effective para sa akin, no? Siyempre, bago siya umepekto sa'yo, dapat alam mo muna siya. Ano ba tong anxiety? Ano ba tong mga nerve na to, no? Paano nagsimula? Ano bang mga paraan, no? Ano bang ginagawa ko dati? Ano ba yung mga nakasanayan ko na, no? Ano bang kinakatakot ko, di ba? Kaya napahalaga nung sinasabi ko dati na journaling, no? May susulat mo dun lahat. Lahat-lahat ng mga nararamdaman mo, mga paraan, mga natututunan mo, no? Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, napakahalaga ng knowledge, kapatid. Kasi pag nandito ka na, nalalaman mo na siya kung ano siya, ayan na yung mag-aano sa iyo, magbubukas, magpapalabas sa iyo sa bahay niyo, no? Makakapag-switch nung isip mo dun sa iniisip mong negative. Kasi once na pumasok yung negative na pag-iisip, no? Automatic niyan, may lalabas sa iyo na something nakakaiba na hindi naman bago, eh. Actually, hindi naman bago lahat yung mga ano mo na yan, eh. Naramdaman mo na yan, pero yun nga, bumabalik siya, no? Ganun kaano yung katawan natin, no? Kahiwaga, no? Maraming may mga nararamdaman ka na hindi mo may paliwanag sa abot lang ng pag-iisip mo, no? Yung kung ano lang yung naiisip mo, yun lang yung doon ka lang umiikot, no? Doon, kasi yun yung pinaniniwalaan mo. Kaya nga, napakalaga ng pagbabago, no? Babaguhin natin lahat yung pag-iisip mo na pag sumakit yung ulo ko, may cancer na ako, meron akong tumor sa utak. Yung mga ganyang pag-iisip na sumakit lang yung dibdib ko, hindi na ako makahinga, mamamatay na ako. Kailangan natin mabago yan, no? Ayan yung sinasabi ni Clarix na kailangan natin ng kaalaman, no? Tsaka sa tulong din ng mga doktor, no? Na itong nararamdaman ko is more on mental, no? Sa isip lang talaga, no? Na ginagawa siya kasi lumalabas, no? Nandiyan nalalabas yung mga adrenaline, mga kung ano-ano mga chemical sa katawan, lalo sa umaga, di ba? Yan. Pag nalaman natin yan, yun. Yung mga tanong nyo, kasi dati nga sinabi ko sa inyo, di ba? Yung mga tanong na yan na nabubuo sa inyo, tanong ko na yan dati sa akin, na wala pa akong alam noon. Kaya sobrang nag-focus ako noon. Nag-focus ako sa paghahanap. Kung ano-ano yung naghahanap ko, mga sakit ko, kung ano-ano nararamdaman ko sa katawan, no? Hinahanap ko yan. Kung ano man yung maramdaman ko, isa-search ko yan, nahanapin ko kung saan. Tapos dinadala naman ako ng Google kung saan-saan yun. Kaya doon ako lalo nahirapan, no? Kaya sabi ko sa inyo noon, ako na lang yung patunay, no? Na yung mga ginagawa mo ngayon, na paghahanap, mga nararamdaman mo yan, ako yung nauna. Kumbaga nauna akong gumawa ng mga ganyang bagay, no? Kakahanap. Hanggang sa natagpuan ko na nga si Clarix. Kaya nga ito yung topic natin ngayon, no? Kung paano ba ginagamit yung Clarix method, no? So, una yung accept, di ba? Alam niyo naman, kung mababalikan niyo naman yung mga ko, di ba? Mga vlog ko, yung accept is, tatanggapin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi alam mo, part siya ng anxiety mo. Kaya nga, lalabas na dito si knowledge, no? Kasi alam mo na siya na tatanggapin mo siya sa sarili mo na part lang siya ng anxiety mo. O, anxiety ko to, okay lang. Hindi ako makahinga, anxiety ko to. O sa, hindi naman to bago sa akin. Tsaka, maya-maya kakalma na yan. Kasi nga, nag-automatic na yung isip mo na, ay, oo nga, no? Part lang to ng anxiety ko. So, kakalma na lang siya.
mahirap siyang ipaliwanag kung hindi mo siya mapapractice na mapapractice, kapatid. Kasi once na ginawa mo lang yan ng isang beses, wala, hindi na epekto, no? Kasi may pagkontra pa eh, may pagpigil pa sa isip mo na, yung sabi ni Jim Montero, hindi naman nangyayari sa akin. So yun ang ano doon, yun ang mahirap kapag wala kang practice, no? Kailangan mong, nga sabi ko dati, di ba, kailangan lumalabas siya eh, para mapatunayan mo sa kanya na wala lang siya. Walang ano yan, part lang din ng anxiety ko yan. Okay lang yan. No? Hindi yan delikado, harmful o something na ikamamatay mo. Hindi ganun eh. So yan, sunod natin yung pace, no? Siyempre, harapin mo yun. Harap-harapan mo ano yung nararamdaman mo, mga sensation sa katawan mo, no? Kung ano man yung mararamdaman mo ngayon, hayaan mo. Haharapin mo siya, no? Yung parang ito nararamdaman ko, halimbawa, sakit ng ulo ko. Okay lang yan. Yung baga, nararamdamin mo talaga siya. Sakit ng ulo ko, part lang din ng anxiety ko to. Okay lang to. Tuloy ka pa rin sa ginagawa mo, no? Although, mahirap to sa una, kapatid, no? Kaya nga napaka-importante ng practice, kapatid. Hindi siya yung basta isang araw mo lang gagawin, or once mo lang gagawin. Hindi ganun eh. Tuloy-tuloy dapat, no? Kung anong makakaramdam ka ngayon, so obserbahan mo rin, kasama na rin doon yung pag-oobserba sa pakiramdam na yon. Kung tumatagal ba siya, ilang minuto siya tumagal, ilang minuto siya mawala, di ba? Kailangan na, alam din natin yun. Kaya nga napakalaga ng journaling eh. Malilista mo kung ano yung ano. Kung willing ka na matuto. Kung willing ka na mawala yan. No? Pero kung nandiyan ka na sa part na gusto mo mawala kagad, mag-frustrate ka, yung nagmamadali ka sa paggaling mo, no? Ako din naman noon, gusto ko rin mabilis, gusto ko ganyan. Pero hindi eh. Nung nabasa ko yung libro, hindi mo kailangan magmadali, kapatid. Kailangan mo muna dahan-dahanin kung paano ang recovery. Kaya sabi ko sa inyo, ang recovery, hindi yan yung ano lang, isang straight lang. Hindi eh. Magkakaroon ka rin ng mga ups and downs. No? Minsan pangit, minsan maganda, minsan okay, minsan hindi. Mangyayari talaga yan, kapatid. May mga time na nahihirapan ka ngayon, tapos bukas okay, mamaya pangit, di ba? Hindi siya kasi hindi siya yung tuloy-tuloy, hindi ganoon eh. may mararamdaman ka talagang pangit. May mararamdaman kang masaya, masigla, mga ganyan. Pero ang isang ano lang diyan is totoong may recovery, kapatid. Totoong doon ang tungo mo, kapatid. Although marami kang mandadaan ng mga pangit, mga kakaibang pakiramdam. Pero doon ang diretso mo yung kapatid. Basta tutulungan mo lang yung sarili mo na malaman, maunawaan kung ano to, anong ganyan, di ba? Although ito mga binablog ko, mga sinasabi ko sa inyo, nasabi ko na noon pa, kapatid. Kung nasusubaybayan nyo yung mga vlog ko dati, alam nyo na to sigurado. Pero sa mga bago pa, no? Basta dito lang tayo sa kung gusto mo talagang matuto or makawala dyan, no? Sa cycle ng anxiety, no? Kailangan mo lang maunawaan kung ano to, ano yan, ano yung nangyayari sa'yo, no? Kasi ang sagot dyan is nasa sa'yo rin. Ikaw rin makakasagot niya, no? Although, sabi ko man na, gaya ko, no? Bawa ako, no? Itong naramdaman ko, naranasan ko ngayon is, ako na lang din halos nakakaalam, no? Kung paano ba siya nagsimula. Hindi ko na, yung iba, hindi ko na binablog, hindi ko na sinasabi sa inyo, no? Pero nandito na tayo sa, gusto ko lang malaman, gusto ko lang masabi sa inyo kung ano yung anxiety, ano yung paraan ko paano makawala dito, no? Pero yung sa akin, sabi ko kasi na COVID ako, di ba? Parang iba doon, hindi ko na sinama, no? Yun lang yung naging malaking impact sa akin yung COVID na yun, no? Tapos nagsunod-sunod na sa problema, di ba? So hindi na natin kailangan katin yun, no? Kung kayo man, may mga problema kayo dati, mga no? Pero ang focus na lang natin is recovery, no? Paano tayo makaalis dyan, no? Sunod natin yung floating, no? Paano ba mag-floating? Meron akong mga vlog dyan about sa floating, no? Ano lang, kung ano may nararamdaman, hayaan mo lang. Dadalo yan, kapatid. Kasi ang adrenaline is hanggang doon lang. Isipin na natin, galit ka. Galit ka, gusto mo manuntok, gusto mo magwala. Pero ilang minuto, di ba? Hindi naman tumatagal yan ng isang araw. Di ba? Ano lang yan? Matagal na yun, 30 minutes o 1 hour. No? Matagal na yan eh.
ayun ang adrenaline kapatid. Hindi niya kaya mag-sustain. Ang nangyayari lang kasi, nagsusustain kasi nga, umuulit, no? Bumabalik-balik siya, no? Dahil nga hindi mo siya alam, nagdidikit-dikit siya, no? Akala mo isang araw, buong araw na pangit yung pakiramdam. Hindi. Kumakalma yan kapatid. Ang problema lang, hindi siya makakalma ng ayos. Kumbaga, bumababa na siya ng ganyan. Pababa na. Tapos nakakaramdam ka naman, aangat na naman yan. Hanggang sa hindi siya makababa. Yun na yung tinatawag nating parasympathetic, yung rest and digest, no? Hindi siya makakalma eh. Kasi nga, ano ka eh, nakaharang yung utak mo eh. Yung isip mo na, ay ganun, na mahirap yung ganito. Ito na naman, natakot na naman ako. Yan. So, yung papasok na naman si isip mo, yung mga kagulo, kung ano-anong mga pangit na iniisip mo. Ganun kasi ang ano dyan kapatid. Kung maintindihan nyo lang, yung mga sinasabi ko ngayon dito, is ano na lang, no? Umuulit na lang kapatid, no? Pero ang isa lang ang ano ko dito, no? May recovery kapatid. Totoo ang recovery pagdating sa kay Clairwick's method, no? Effective yun, no? Effective yung method niya, no? Kung matututunan nyo lang yun, sigurado, yung naranasan ko ngayon ginawa, no? Yung mga masasayang araw ko ngayon, no? Masasayang mga nangyayari sa buhay ko ngayon is gusto kong maranasan yung kung ano man yung hirap nyo ngayon. Gusto kong maranasan nyo din, no? Sa tulong din ng kaalaman na binabahagi ko sa inyo. Although ito naman is nakalap ko din or na pumasok lang din sa isip ko na hindi na siya halos mabura-bura, no? Kasi dala-dala ko na siya, no? Kahit saan ako pumunta, kahit saan ako no? Iyon. So yung last natin, no? Last na to, no? Ang haba na. Yung let time pass, no? Yung hayaan nyo lang kapatid. Hayaan nyo lumipas ang araw, oras. Huwag kayo magmamadali, no? Ayan, nangyayari yan kung may kaalaman ka na. Kaya napakalaga ng kaalaman kapatid. Kung ano man to nararamdaman ko, bakit siya lumalabas, bakit may ganito, bakit, diba? Yan mga bakit niyan is, dati ko nang tanong sa sarili ko yan. Na ako lang din ang humanap ng sagot sa sarili ko, no? Hanap-hanap, kahit puyat na ako, or sakit na ng mata ko, kanonood, kakapakinig ng kung ano-ano, no? About sa anxieties. Doon lang siya pumupunta sa mismong kailangan nating gawin, no? Ay, ganun pala. Yun na. Doon nyo na matutuklasan yung mga aha moment nyo, no? Ay, oo nga, no? Kaya pala ganun. Kasi kung sa simptomas, kapatid, napakarami ganyan dati. Kung tatanungin nyo lang ako about sa ganito, sumakit din ba yung ulo nyo? O kapatid, umay na ako yan noon. Yung sakit ng ulo ko, tinutulog ko na lang. O, ganyan-ganyan ko na lang yung ulo ko noon, no? Suntok-suntok ko na lang yung ulo ko. Mga ganyan, tas nahihilo, pakapit na lang ako, tas nanginginig yung tuhod ko. Yung mga ganyan ba, ayan is naranasan ko kapatid. Kaya nandito na tayo sa recovery, no? Kailangan natin malaman talaga yan. Yan ang napakalagang bagay, no? Matutunan natin yan, no? Tsaka kailangan natin siyang madala sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi yan ang recovery kapatid. Hindi man lahat ng sinabi ko is matutunan nyo or mapumasok sa isip. Basta alam nyo lang siya, no? Yan na napakalaga pa din. Ay, itong pananakit na ay tumutusok sa puso, okay lang naman to. Kunting inat-inat lang to, maya-maya wala na, no? Or malabo yung mata ko. Kaya nga napakalaga din ng no? Doktor, kapatid. Pag yung doktor, sinabi nung mental yan, may anxiety disorder ka, refer kita sa psychiatrist. So, kung hindi nyo naman kaya magpa-psychiatrist, hindi pa talaga kaya ng pera, no? So, nandito naman ako, no? Kung ano man yung mga tanong nyo, no? Although lahat naman ng mga comment nyo, nababasa ko yung kapatid. Huwag kayong mag-alala, no? Basta mako-comment natin, no? Sa mga iba na friend ko na sa Facebook, no? Ayan. Alam ko, yung mga iba dyan, tahimik lang na, nagdadahan-dahan, nagpa-practice na yan. Gusto ko lang maano nyo yun, gawa nyo yun yung pagpa-practice ng pagharap, no? Ayan, napakalaga kapatid. Kung ano may nararamdaman nyo, okay lang yan. Sa isipin nyo, ay ito yung sinabi ni Jim Montero, ito na yung nararamdaman ko, okay lang to. Walang problema to. Basta tuloy-tuloy lang kapatid, no? Kaya ngayon, bagong taon, no? Bagong panimula na naman, no? Bagong pagbabago para sa inyo, no? Although sa ating lahat, no? Ganun ang paraan ng paggamit ng method ni Clairwick's, no? So, maraming salamat mga pre! Sana may nag-guess kayo kahit kaunti sa ating vlog, no?
Na-miss ko lang din magsalita-salitan. Ito, although yung aking misis kasi sa pauwi na rin yan, mga next week, no? So, mabalik na ulit tayo sa ating pagbablog. No, na-miss ko rin dito. Hindi kasi kami umuwi. Minsan na kami umuwi, no? Kaya hindi ako makapag-vlog. Kung mag-vlog naman ako sa sa labas, nadidistract ako. Meron ako mga vlog sa labas na pinipilit kong nadidistract talaga ako. Iba yung focus ko pag nandito ako sa bahay lang eh. Tapos nandito yung tatlong ulo na to. So yun, maraming salamat mga pre. Adios.